tanong kung kumakain ba ang Diyos sa langit ay sumasalamin sa paggamit ng anthropomorphic language sa Biblia. Mga paglalarawang tao upang mas maunawaan ng tao mga aspeto ng Diyos na likas na hindi maaabot ng ating limitadong isipan. Ang Diyos ay Espiritu at hindi siya nangangailangan ng pagkain tulad natin. Subalit, ang ganitong uri ng wika ay madalas gamitin sa Biblia upang maipakita ang kanyang kapangyarihan at kalinga at malapit na relasyon sa kanyang nilikha. Sa Numbers 11:23, ang Diyos ay nagsalita kay Moises at sinabing ang kamay ba ng Panginoon ay napakaiksi. Ngayon ay makikita mo kung mangyayari sa iyo ang aking salita o hindi. Ang kontekstong ito ay naganap matapos magreklamo ang mga Israelita dahil sa paulit-ulit nilang pagkain ng mana at ang kanilang pagnanais na karne. Nagduda si Moises kung paano magpakain ng napakaraming tao sa gitna ng ilang ngunit sa pamamagitan ng sagot na ito, pinapalalahanan ng Diyos si Moises na walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Ang pariralang ang kamay ba ng Panginoon ay napakaiksi ay isang metaphorical na paraan na pagtatanong na nagtuturo sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Ang kamay ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at kakayahang tumugon sa anumang pangangailangan ng kanyang bayan. Sa katunayan, sa sumunod na mga talata, ipinakita ng Diyos ang kanyang kakayahan sa pagbibigay ng napakaraming pugo upang masapatan ang kagustuhan ng mga Israelita. Sa kabila ng kanilang reklamo at kawalan ng pasasalamat, ang Diyos ay naglaan ng kanilang pangangailangan upang ipakita ang kanyang biyaya at kakayahan. Mula sa talatang ito, maraming aral ang ating maaaring mapulot upang una, walang imposible sa Diyos sa mga pagkakataong tayo ay nagdududa sa kanyang kakayahan. Tugunan ng ating mga pangangailangan. Dapat nating balikan ang katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan at handang maglaan ng higit pa sa ating hinihiling. Pangalawa, ang pananampalataya ay mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. Kahit si Moises na isang dakilang leader ay nagkaroon ng alinlangan, ngunit ang sagot ng Diyos ay nagturo sa kanya na magtiwala. Pangatlo, isang paalalang ang talatang ito laban sa pagiging reklamador at kawalan ng pasasalamat katulad ng mga Israelita. Minsan, nakakalimutan natin ang mga biyayang patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos. Dahil mas nakatuon tayo sa mga bagay na wala sa atin. Sa halip, dapat tayong matutong magpasalamat at magtiwala na ang Diyos ay laging may plano para sa ating ikabubuti. Sa ating buhay, maaring tayo rin ang dumadaan sa mga sitwasyon kung saan tila napakahirap maabot ang ating mga pangarap o malutas ang ating mga suliranin. Ngunit tulad ng sinabi sa Numbers 11:23, ang Diyos ay hindi limitado sa anumang bagay. Ang kanyang kamay ay hindi napakaiksi upang abutin tayo at hindi siya nabibigaw sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Naway ito ay maging paalala sa atin na sa kabila ng ating mga paghihirap at pag-aalinlangan, ang Diyos ay lagi nariyan upang tugunan ang ating mga pangangailangan sa kanyang tamang panahon at paraan. Mahalaga rin na matuto at sanayin natin ang
ating sarili na makipag-communicate sa Diyos. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang isang ritual, kundi isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng personal na koneksyon sa Kanya. Isang koneksyon na nagbibigay ng kapayapaan, lakas at gabay sa araw-araw. Ang Diyos ay palaging handang makinig, ngunit kinakailangan ding maging bukas ang ating puso at isipin upang maramdaman ang Kanyang presensya at sagot. Sa panalangin, napaihahayag natin ang ating pasasalamat, mga alalahanin, pangarap at maging ang ating mga pagkakamali. Hindi natin kailangang maging perpekto sa ating panalangin. Ang mahalaga ay ang pagiging totoo at tapat sa Diyos. Sa ganitong paraan, mas nagiging malapit tayo sa Kanya at mas nauunawaan natin ang Kanyang kalooban para sa ating buhay. Sa tuwing kinakausap natin ang Diyos, natututo rin tayong magpakumbaba at magtiwala. Inaamin natin hindi natin kayang harapin ang lahat ng bagay mag-isa at nangangailangan tayo ng Kanyang gabay at lakas. Ang regular na komunikasyon sa Diyos ay nagdudulot ng pagbabago sa ating pananaw. Natututo tayong tumingin sa mga hamon bilang pagkakataon upang magtiwala sa Kanyang plano at makakita ng biyaya kahit sa may hirap na sitwasyon. Kahit sanayin natin ang ating sarili na makipag-communicate sa Diyos, hindi lamang kapag tayo ay nangangailangan, kundi sa lahat ng oras kapag tayo ay masaya, malungkot, naguguluhan. Sa pamamagitan nito, napapatibay ang ating pananampalataya at nagiging malinaw ang direksyon na nais niya para sa atin.